Muling pinag-usapan sa social media ang issue sa pagitan ni Remart Santiago at Claudine Barreto na hanggang ngayon ay tila walang katapusan ang problema sa kanilang pamilya. Kamakailan ay matapang na humarap sa isang interview si Miss Inday Barreto at doon isiniwalat niya ang mga pangyayari sa buhay ni Claudine at Remart noong nagsasama pa ang dalawa. Dahil dito, naglabas ng official statement si Remart at pinabulaanan ang lahat ng naging paratang ng ina ni Claudine. Pero kailan nga ba nagsimula ang issue na ito sa pagitan ni Claudine at Remart? Matatanda ang ikinasal si Remart at Claudine sa pamamagitan ng isang civil wedding noong 2004 at nagkaroon naman ng garden wedding sa Tagaytay noong 2006. 26 pa lamang noon si Claudine samantalang 32 naman si Remart. Unang nagkakilala si Remart at Claudine noong 10 years old pa lamang ang actress, pero noon pa man ay crush na ni Claudine si Remart. Matapos ang ilang panahon ay muling nagkita ang dalawa at nasa 20s na si Claudine that time. At ang pangatlong pagkakataon nilang pagkikita ay sa birthday naman ng kapatid ni Claudine na si Gretchen. At dahil hindi kayang mag-drive ni Dennis Padilla noon dahil medyo nakainom, si Remart na ang naghatid kay Claudine pauwi na kung saan ay malapit din ang bahay ni Remart sa Green Hills. Taong 2002 nang magsimulang mag-date si Claudine at Remart. Nakalaunan ay inamin ni Claudine na rebound ang naging relasyon nila ni Remart. Hanggang sa ikasal ang dalawa noong 2006 at mayroon nga silang dalawang anak. Pero hindi naging maganda ang sumunod na mga taon ng kanilang pagsasama. 2013 nang magkaroon sila ng legal separation. August 2013 nang lumabas ang balitang nag-file ng kasong Anti-Violence Against Women and Their Children Act si Claudine Barreto laban sa asawang si Remart Santiago. Ang nasabing kaso ay isinampa noong August 29 sa Marikina, RTC. Ilan sa mga sumuporta sa kanya noon ay ang ina ni Claudine na si Miss Inday Barreto, at pati na rin ang women's group na Gabriela. Hindi man ibinigay ni Claudine ang kopya ng affidavit noon, pero nagbigay siya ng statement, "My life with Rosel Raymond Martin Santiago, Remart's real name, was a vicious cycle of violence, abuse, battery, and exploitation. During the years that I have been with him, I have been in constant fearful state of mind because I was cyclically abused and controlled over a period of time, notwithstanding all my horrendous experiences in the hands of my husband. Today, I am breaking my silence. I have decided to stop and end the abuse and violence and make my husband criminally and civilly liable for all his actions. Fortunately, we have Republic Act 9262 or the Anti-Vowsy law under which I took refuge. Abuse transcends all economic, educational, and social borders. Even a celebrity who almost have everything was still physically, sexually, psychologically, and economically abused by my husband. I took the big step of stopping and ending the abuses of my husband by filing criminal complaint against him. To all the women out there who suffered no plight or are still suffering the said plight, I encourage you to break your silence and stop the abuse." Sa nasabing affidavit ay nagbigay naman ng paliwanag ang attorney na si Junelet Mataro tungkol sa abuses na ginawa di umano ni Remart. Ayon sa kanila, may physical abuse na nangyari at may mga photos sila at medical certificates na ipapakita. Kasama din ang bank statement di umano para mabigyang linaw ang sinasabing economic abuse. Pahayag ng legal counsel noon ni Claudine, "He socially crippled Claudine of the support of her family and friends, but as you can see, the members of her family are here, they are supporting Claudine, and they have now realized that they were fooled by Remart into believing some of the things that he has been mentioning against Claudine." Dagdag pa ng legal team ni Claudine noon. "We have complaint acts from 2005 until 2013. She has been experiencing so many abuses from Remart since they were married." Pagdating naman ng September 2013 ay isang balita naman ang naisulat ng PEP na may kinalaman sa pahayag ni Remart Santiago sa issue nito sa estranged wife na si Claudine. Sa story conference ng show ni Remart noon, sinabi niyang nagsubmit na rin siya ng counter affidavit sa mga naging paratang ni Claudine sa kanya. Doon ay sinabi ni Remart na siya ang battered partner at hindi si Claudine dahil na rin sa drug habit di umano ng actress. Doon ay nagpetisyon din si Remart na ibigay ang custody ng mga anak sa kanya. Noon ay 6 years old pa lang si Santino, ang kanilang biological son, at ang kanilang adopted daughter na si Sabina ay 9 years old naman. Doon ay lumabas din ang tanong na bakit iniwan ni Remart ang kanilang bahay sa Loyola Grand Villas na ipinatayo nila ni Claudine. Napag-usapan din doon ang naging post ng kapatid ni Claudine na si Gretchen, at tila may kinalaman kay Remart.
Post ni Gretchen noon, "Your husband walked out cause of your violent ways." Wala mang sinabi si Gretchen, pero mabilis ang mga netizens na mag-isip kung sino ang tinutukoy ni Gretchen. Matatandaang sa counter affidavit na isinumiti ni Remark noong September 24, 2013, sinabi niya na March 17 siya umalis ng kanilang conjugal house. Narito ang sinabi niya sa affidavit, "I finally decided to turn and walk away for good." Dagdag pa niya, "The final straw that caused our marital breakup was when complainant imposed upon me to sue the latter's sister." Gretchen Barreto, for alleged derogatory remarks made by her against our children, naikwento din ni Remark na pinipilit siya ni Claudine na idemanda si Gretchen Barreto dahil sa mga insulto di umano ni Gretchen sa kanilang mga anak. Pero sinabi ni Remark na paano niya irereklamo si Gretchen kung hearsay lang ang mga ito at walang ebidensya. Pahayag ni Remark, "I refuse to file complaint based on hearsay considering that have not directly heard the same from Gretchen, and I would be fabricating tales should I proceed with the suit." At dahil hindi sinunod ni Remark ang gusto ni Claudine, sinabi nito na tila naging bayolente na ang actress. Pahayag pa ni Remark, "She grew violent again, hurling invectives at everyone who crossed her path, including me, our household help and our personal assistants." Naging witness naman noon ni Remark ang kanyang personal masseur na si Rodolfo Jedraga. Ayon sa kanya, tahimik lang na umalis ng kanilang tahanan si Remark ng madaling araw. Matapos nito ay lumabas din ang issue tungkol sa Porsche at laptop di umano ni Remark, na ayon sa mga report ay nagkaroon ng threat si Claudine na sisirain niya ang kotse ng asawa. Kinumpirma naman ito ni Attorney Castelo. Ayon sa pahayag ng kampo ni Remark, Claudine made several threats to Remark that she was going to vent her anger on his cars after he left the conjugal home for good on March 17, 2013. Remark refused to disclose his whereabouts to Claudine for fear that she will harass him and nag him again. Claudine made her threats real and destroyed Remark's Porsche sometime in April 2013. Ilang mga issues pa ang nabanggit ni Remark sa kanyang 24-page affidavit at doon nabanggit ang 5 pang insidente ng domestic violence na ginawa sa kanya ni Claudine. Kasama ng nasabing affidavit ang ilang mga video at photo ni Claudine na nakagamit di umano ng droga. Ayon sa attorney noon ni Remark na si Ruth Castelo, sa pamamagitan ng phone interview ng PEP, sinabi niya ang ganito, "Everything that we stated in the counter affidavit are facts as narrated by Remark. These are actual events that took place and are all supported by evidence. These pieces of evidence are attached to the counter affidavit, 41 annexes in all." Matatandaang, sa part ni Claudine ay inakusahan niya si Remark ng physical, psychological, economic, at sexual abuse. Samantala, makalipas ang ilang taon, ilang mga photos at videos ang nakita sa social media ni Claudine Barreto na magkasama si Claudine at Remark para sa recognition ceremony ni Santino. May 28, 2023 nangyari ang nasabing event. Samantala, taong 2024 naman nang magkaroon si Claudine ng interview kay Luis at doon sinabi ni Claudine na nagkaroon siya ng battered wife syndrome at post-traumatic disorder. Dagdag pa ni Claudine, nakiusap noon si Remark na huwag nang ituloy ang reklamo niyang vowsy dahil nagkaroon ng warrant of arrest. Pumahayag naman si Claudine na huwag nang ituloy ang kaso dahil ayaw niyang makulong si Remark na tatay ng kanyang mga anak. Doon ay naikwento din ni Claudine ang hindi pagsunod di umano ni Remark sa pagsuporta sa kanilang mga anak. At ngayon, nasa proseso naman ng annulment ang dalawa. At kasama na rin sa usapan ang custody sa kanilang mga anak na ngayon ay 19 na at isang 16 years old. Sa puntong ito ay umaasa naman ang mga fans na matatapos din ang sigalot sa pagitan ng dalawa. Kasalukuyang karelasyon ni Remark ang actress na si Jody Santa Maria.